So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kung sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Okay. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pakilabas na lang, Jean. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At this point, siguro ipapalabas na lang namin para sa publiko para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso hinggil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kung sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanyes. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. Balik na sir. Sir, can you give us detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na huli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun practically, napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay po rito yun. No? Malinaw. No? So, yun po ang sa akin.
To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro, you can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So, pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So, ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder, talagang kung ako lang don't take it against me. But it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. True, tama ba? Kung nasa hangar siya, or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City. Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni senators doon na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent,
nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? Ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I will send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita, I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseyo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place and eto nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod,
Ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.